Good morning. Isa naman pong napaka saya at napakalamig na umaga sa ating lahat. It's already I think nasa 5:30 na sa mga oras na ito. No, muli tayo naman po ay mag-aral ng salita ng Diyos. No? Ito ay matatagpuan sa Book of Psalm number 84 verse 11. For the Lord God is, ang sabi dito, for the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does He withhold from those who walk as blameless. Hallelujah. Praise God. No? Ang sinasabi dito sa unang binanggit niya ay the God is a sun and shield. Hindi niya sinabi like, ngunit sinabi niya, for the Lord God is a sun and shield. No? Pupunta tayo sa sun and shield, mga kapatid. Una-una, ano nga ba sa secular na bagay, ano nga ba ang naiambag, no, nagawa ng isang araw sa buong universe o kaya dito sa earth? Una po, ang araw po ay siyang nagbibigay, no, ng mga bituin sa buong universe para masustain ang liwanag at higit sa lahat, siya po ang nagbibigay ng liwanag at saka init sa solar system po natin, mga kapatid, no, para ma-maintain ito. Pangalawa po, brothers and sisters, sa mga nakikinig at nanonood po, kung pupunta po tayo dito sa ating mundo, dito sa literal na mundo, dito sa earth, ang araw po ay siyang nako-convert po siya, no? At the same time, nagbibigay siya ng liwanag. Pangalawa, siya yung nagdedetermine kung araw na. Kaya nga may sunset at saka sunrise, no? Ang naiambag din po ng araw dito sa mundo, for example naman po sa halaman, kasi siya po ang through photosynthesis, siya po ang nagbibigay ng, no, buhay sa mga tanim natin. Nako-convert kasi siya into energy. Kaya po pag natutubuan po ang tanim natin, kahit anong klaseng tanim, mabulaklak man yan, prutas o mga gulay, pag wala pong araw, hindi po ito nabubuhay kasi nga ito, ang araw po ay nagbibigay po ng enerhiya para tutubo po ang isang halaman. Ganon din po. Then pagpunta naman natin po sa mga hayop natin, sa animals, no? Direct or indirect po, lahat po ng animals dito sa mundo, sabihin man natin ay nagre-rely po sa mga halaman, sa mga damo po, no? So kung wala po ang mga damo na tutubo sa surroundings, sa kapaligiran o sa kabundukan, may possibility po na hindi po mabubuhay ang mga hayop, no? Sa lahat po ng mga nilalang ng mga kahayupan dito sa ating mundo. Pangatlo po sa ating tao, no? Pangatlo po sa ating ng mga tao, tayo po ay umaasa sa mga pagkain, no? Una-una, yung mga gulay. Pangalawa, yung mga karne, umaasa po tayo. So kung wala po yan, mga bagay, apektado po tayo. So meaning to say, the entire food chain will be affected po, no? Malaking naitulong po ang araw dito sa atin, sa literal po, no? O ang epekto, ang naibibigay po ng araw dito sa mundo sa ating mga tao pa. Hindi lang sa tao, ngunit sa buong nilalang po dito sa ating mundo. Next po, ang naibibigay po ng araw sa tao ay vitamin D po. Kung maalala ko, nung maliit pang anak namin, no, every pag mga nasa 6 o'clock siguro, into 6:30, nilalabas po natin ang bata para painitan. Kasi po, may naidudulot po na kagandahan pag nainitan ng
tao, no? Vitamin D po, wag lang po sobra. Vitamin D po ang naibibigay ng araw sa tao, no? Mga kapatid, kung titingnan po natin, dadalhin natin sa spiritual na bagay kung ano ang araw, no? Kung tingnan mo po ang araw ay kumbaga iniilawan niya ang buong mundo, no? Sakop niya saklaw. Ganun din po ang Panginoon, no? Sakop niya tayo. Hindi po ang punto ko po doon ay hindi po limitado ang Panginoon gaya ng araw, no? Meaning to say, pag nagkaroon po ng sunrise at nagkaroon po ng sunset, paulit-ulit po ang cycle ng pagsikat ng araw. Meaning to say, nagbibigay po siya ng bagong buhay, bagong pag-asa sa atin, no? Dahil po tuwing umaga, araw-araw sumisibol, meaning to say, resurrection po, no? Bagong buhay dyan kay Kristo, bumibigay siya ng pag-asa sa Panginoon, no? At nagbibigay po siya ng assurance. Din pupunta naman po tayo sa shield. Ano nga ba ang shield? Kalasag, siyempre. Ang kalasag po, naisip kung tatandaan po natin sa mga kapulisan natin, kahit noong araw, no? Before Christ, na-record po sa Biblia, kahit po sa mga movie, no? Diba, arrow, may pananggalang po pang shield siya para maharang po ang mga attack galing sa kalaban. Ganon din po sa secular na bagay ngayon. Kung matandaan mo, mostly sa Luzon area, yung may mga rally-rally sa lansangan, sa kalsada, ang mga kapulisan po natin may shield po. Kasi protection po siya. No, protection po siya. Baka may magbato o anuman itapon ng mga rallyista, so hindi sila walang mangyari sa kanya. Kahit sa kasundaluhan po natin ngayon sa kasalukuyan, mayroon pa rin po yan. Kaya lang, nag-evolve na siya dahil sa moderno, nag-increase na ang kalaman ng tao. Kung makikita mo po sa mga kasundaluhan natin, praise God pala sa mga kasundaluhan natin, no, mga bayani ng ating bansa. No, kung nakikita natin, naka-helmet po sila. Kung mga sasakyan nila, mayroon na po mga plate sa gilid niya. Then, yung suot po nila na bandoler ba ang tawag dyan? No? May mga plates po yan, bakal. So, parang gi-improve siya nung kapanahunan noon. Yung mga history, no? Mga breastplate pa noon. Pero ngayon, best na po. At saka may shield. Ganun din po. Ano po ba ang shield? No? Kung dalahin natin sa spiritual na bagay. It is protection po, assurance from God, security. Hallelujah, praise God, no? Pag ang Panginoon pala, pag andyan tayo sa Panginoon, gaya siya ng shield din po. Hindi tayo dapat mangamba, matakot kasi may assurance po tayo, protection from God. Yun po ang tinutukoy. Bakit binabanggit po ang shield? Kasi sabi po sa Proverbs chapter, I think in the book of Proverbs, in the chapter 18 verse 10, sabi niya, the name of the Lord, may nabanggit siya na Lord. Kaya lang mga kapatid, intindihin natin kung sinong Lord yan, kasi may Lord na drug Lord, war Lord, no? Lord Jesus. The name of the Lord is like a strong tower, no? The righteous run to it and are safe, no? Ang mga tao daw na matuwid, blameless, ay makatakbo sa kanya at sigurado, no? Secure siya, safety. Ganun din po ang nangyari, ang sinasabi na shield sa book of Psalm 84 verse 11. Meaning to say po, pagsabihin natin na safety, hindi po ibig sabihin na tatakbo ka literally, ngunit through your prayers, through your declaration that God
Save me, protect me. Yung sinasabi po sa Psalm 91, no? Pangalawa po, no, ang sinasabi po dito na shield po ay yung sinasabi po ng Panginoon na ever present in trouble siya. Agad-agad po nandoon siya, no? Pagtawagin natin siya, agad-agad po darating ang tulong niya, no? Din sabi niya, the Lord, pangalawang binanggit niya, the Lord bestows favor and honor, no? Ito ay aking testimony po, kahit sa akin nangyayari po ito, no? Bestows favor and honor. Magtaka ka na lang mga kapatid, no? Minsan may mga pabor na naibibigay sa atin, magtaka ka, no? Mismo ang tao ang magbigay ng pabor sa'yo, mag-offer sa'yo, sasabihin ganito, ganyan, maging financial matter man yan o anumang bagay. Minsan siya ang nagbo-volunteer. Hindi ba pabor yan galing sa Panginoon? No, kahit sa trabaho natin, na mapagaan ng trabaho mo, dito ka, no? Para bang dapat yan ang trabahuin mo, mahirap, pero nilagay ka dyan, hindi ba pabor yan galing sa Panginoon? No, marami po yan at kahit ako, marami pong mga pabor na nangyayari sa akin. Kahit nung nag-schooling ako, mapapansin ko, no? Then an honor. Ang honor pala sa atin, no? Galing pala yan sa Panginoon, binibisto pala ng Panginoon. Kasi minsan, ang iniisip natin, no? Nire-respeto lang tayo ng kapwa-tao. Kapag may pera tayo, yun po ang iniisip ng karamihan. Hindi po mga kapatid. Pag nakikita po nila, no, na tayo ay lumalakad na matuwid, lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Napapansin po, grabe po ang respeto sa atin, ng kapwa-tao natin, no? Kahit ako, nangyayari yan sa akin, madami ako testimony patungkol dyan. Ang daming pabor, at saka talagang makikita mo ang respeto ng tao kasi nakikita nila kung paano ka naglakad, no? Paano ka namumuhay. Sabi dito, kailang sabi dito sa dulo, sabi niya, sa lahat ng nabanggit natin, protection galing sa Panginoon, mga pabor, no? Magtaka ka, wala kang pambayad ng pagkain, ngunit nagbibigay ng may gagamitin ang Panginoon para malibre ka, honor, respeto. Sabi niya, binanggit siya, no good things does he withhold, no? No good thing does he withhold, no? No good things. Walang magandang bagay na pigilan ng Panginoon, no? Pag tayo pala ay nakay Kristo Jesus, wala pong mga bagay-bagay, na wala pong mga bagay-bagay na ma-hold, no? Kasi sabi niya, no good things does he withhold. Wala pong mga bagay-bagay na i-hold niya, kundi i-release niya. Ano bang mga magagandang bagay? Banggitin mo na lahat, mga kapatid, ng mga magagandang bagay, anong mga desire mo sa Panginoon, desire mo sa pamilya mo. Hindi po yan i-withhold ng Panginoon. Halimbawa, financial matter, no? God will not withhold that, no? Kung nag-desire ka na magkaroon ng malusog na anak, ang Panginoon hindi po yan pigilan. Kung gusto ka, nag-desire ka na magkaroon ka ng hindi masyado magarbong, ngunit disinting pamamahay para sa pamilya mo, hindi niya i-withhold. Promotion mo, hindi niya i-withhold. Trabaho mo, lahat-lahat ng mga magandang bagay, mga kapatid, para sa kapakanan mo, hindi niya i-withhold, no? Hallelujah, praise God. Kaya lang, sa nabanggit natin sa, sabi niya, is like a son, sa pag-care ng Panginoon, protection ng Panginoon, yung mga pabor at saka yung mga magandang bagay, prosperity,
no, na ibigay ng Panginoon, hindi daw, yan mga kapatid, binipisyo yan. Kung kailang sa dulo sinabi niya, from those who walk is blameless. No, sa mga taong naglalakad ng matuwid. Ano bang matuwid mga kapatid? Yung bang perfecto na talaga, na holy na, untouchable na, hindi nalilingon sa kaliwat kanan. Hindi po ganun mga kapatid. Ang holy po, no, ang ginabigyan po ng emphasis ng Panginoon dito ay yung pong paglalakad natin na blameless ay yung pong mayroon tayong integridad at saka credibility sa relasyon ng Panginoon. Ano ba ang paglalakad ng matuwid? Bigyan natin ng example. For example, nasa trabaho ka, nagkaroon kayo ng monthly socials, quarterly socials, o ano bang socials yung gathering. May tagay-tagay dyan, no? May boss ka dyan, inalok ka, o inom ka. Para ka namang hindi ko, boss mo ako, sabi niya. Tapos tumagay ka. Matatawag ba natin na blameless, may integridad ang relasyon natin sa Panginoon? Hindi po mga kapatid, kahit boss mo pa dyan, panindigan mo yung pagka-Kristiyano mo, pagka-born again Christian mo, kahit sino pa siya. Kasi ang amo natin, may higit pa na amo, no? May higit pa na master, kundi si Lord Jesus o ang ating Diyos na nasa langit. Na-record po yan sa, I think, in the book of Ephesians chapter 6 or chapter 5. Na-record po yan mga kapatid. Nandun po yan. Halimbawa, sa mga budget, magkupit-kupit ka, matatawag ba natin blameless? No, ang integridad natin sa Panginoon. For example, sa simbahan naman, kunting ulan, hindi ka na maka-attend ng prayer meeting. At sa kapag church kasi nagtaligsik, nag-ulan, tapos wala kang masakyan, napagod ka na. Matawag ba natin na lumalakad tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon? For example, sa ibang lugar, dahil wala namang tao, hindi ka na makapagsimba. Okay lang sa'yo kung naabutan ka ng, for example, nagbakasyon ka sa ibang probinsya, naabutan ka ng time ng Sunday, hindi ka mag-church, okay lang sa'yo kasi walang naka-witness ng mga kapatid natin. Masasabi mo ba may integridad at credibility ang paglalakad natin sa Panginoon? Next po, ang tithes and offering natin na medyo dahan-dahan na po nawala. Masasabi ba natin may integridad at credibility tayo sa harapan ng Panginoon? No? May pamilya ka, may asawa ka, tapos ng chicks ka. Yung ba ang Kristiyano, born again Christian nga integridad? May integridad sa harapan ng Panginoon? Yung po mga kapatid, so hindi po basta-basta ang pagiging born again Christian ang may tapat at malinis sa harapan ng Panginoon. Hindi po porkit dahil born again Christian ka, kailangan hindi ka stricto sa trabaho. Hindi po ganun. Kundi ang relasyon mo po sa Panginoon. Kung ikaw ay humingi ng kapatawaran ng iyong kasalanan, kasi sabi sa Romans chapter 3 verse 23, lahat po ng tao dito sa mundo ay nagkasala. At sa Bisaya pa, sa English pa, fall short of glory of God. So meaning to say, kailangan natin humingi ng kapatawaran sa Panginoon at higit sa lahat pagkatapos nun, tanggapin natin si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Yun lang po mga kapatid, at maborn again tayo. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung anuman ang luma mong kaugalian, walain mo at bagong buhay na ang ipamuhay natin, kundi ayon sa kalooban ni Jesucristo. Yun lang po mga kapatid. At mamumuhay tayo ng ayon sa Biblia, ayon sa kautusan ng Panginoon. Doon pa lang po tayo matawag na blameless mga kapatid. No, hindi po porket wala ito kay stricto sa trabaho, ganun magkuha. Hindi po, baka naman po ginagawa lang niya dahil yan po ang nasa job description niya. Pero nasa puso po niya, matuwid po siya sa harapan ng Panginoon.
Hallelujah, praise God, naway sa 20 minutes na pag-aaral natin, may nakukuha po tayo, no? Na mga bagay-bagay na dapat natin i-apply sa ating buhay, kung ano ang dapat gawin natin na magiging kaaya-aya, no? Magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi po sa harapan ni boss, harapan ng asawa, harapan ng mga kumpare o anumang mga kakilala, sa harapan po ng Panginoon. Kasi yan po, no? Balang araw, pagdating ng panahon, tayo po ay haharap sa Panginoon. Kung emperno o langit po ang pupuntahan natin. Yun ang importante. Hindi importante ang trabaho, sinumang boss dyan. Kasi sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, nakadestin sa tao ang mamatay, and after that, i-judge po tayo. Paano tayo i-judge? Kasi po ang tao may 3 component. Body, soul, and spirit. Ang body natin, ililibing. Yun ang pagpistahan ng bulati. Ang espiritu ay babalik sa Panginoon na nagbibigay ng buhay nung binuhay niya si Adan at saka si Eva. Next po ang soul natin. Siya po ang i-judge. Siya po ang nakaramdam ng sakit, no? Siya rin po ang nag-iisip, nagdesisyon, no? Kaya kailangan po hingi tayo ng Holy Spirit sa Panginoon para makapamuhay tayo ng matuwid dito sa mundo. Pagdating po sa takdang panahon na tayo ay mamamatay, i-judge po siya. 2 lang po ang pupuntahan. Kung tayo ay namumuhay ng matuwid at tapat sa Panginoon, langit mo. Pag tayo po ay ayon sa Book of Life, ay hindi maganda ang nagawa natin dito sa mundo, automatic emperno. Yan lang po ang nakarecord sa Biblia sa Revelation chapter 20. Na-record po yan 11 to 15 mga kapatid. Maraming salamat po. Naway kahit papaano may nakuha tayong aral. Happy weekend po sa lahat sa magwi-weekend. Happy Saturday. Good morning. Hallelujah. Praise God. God bless us all.